Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong Lunes ng umaga. 15 lalawigan patuloy sa nasa ilalim ng Signal Number 3. NDRRMC nagsagawa na ng evacuation sa Aurora at Isabela. Garon tayo ng pre-evacuation early as yesterday afternoon sa area ng Aurora and Isabela. And as of this morning, hindi pa natin nalalaman kung ano nag-epekto ng bagyong Labuyo. Klase sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon kanselado dahil kay bagyong Labuyo. 8 flights kanselado rin. Pamahalaan doble kayod sa investigasyon sa serye ng bombing sa Mindanao. Apela ni dating Paulong Gloria Arroyo na house arrest. Ipinaubayan na ng Malacanang sa Sandigan Bayan at Pasay RTC. Sa balitang negosyo, dragon fruit production lalong lumakas sa Lawag. Balita sa Ibayong Dagat, investigasyon sa car bombing sa Baghdad na kinasuwi ng 50 katao nagpapatuloy. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga ng Lunes na ngayon, Agosto 12, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo live na live sa DWPR 1296 RMN Dagupan, DYPR 657 RMN Rojas, DXRC 900 RMN Zamboanga, at sa DXRS 981 RMN Surigao. Live international pa rin via www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Bahagyang humina ang bagyong si Labuyo matapos itong maglandfall kaninang alas 3 ng madaling araw sa Kasiguran, Aurora. Huli po itong namataan mga kasama sa layong 45 kilometers kanluran ng Kasiguran, Aurora. Taglay ang lakas ng hangin ng 165 kph malapit sa gitna at may pagbugsong abot sa 200 kph. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 22 kilometro bawat oras. Ayon kay weather forecaster Samuel Duran ng Pag-asa, bagamat bahagya itong humina, kailangan pa rin ang iba yung pag-iingat dahil sa dala nitong malakas na hangin na maaaring makapagtanggal ng mga bubong at kable ng kuryente. Mabilis ang takbo ng bagyong Labuyo at inaasang ilalabas pa o lalabas na Ilocos Sur mamayang hapon o gabi. At kung walang magiging pagbabago, tuloy nitong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility mamayang madaling araw. Kapag sinabi po kasi nating typhoon category, usually po hangin po ang malalakas na dala nito. Yun nga lang po, yung pinakamalalakas na ulan ay located po sa tinatawag nating eye wall. So kung medyo confined yung ulan, dito nga po sa Metro Manila, medyo light lang yung nararamdaman natin. Pero dito po sa vicinity ng Kasiguran and yung karatig lugar pa po ng malapit dito sa may Kasiguran, ay makakaranas po sila ng malalakas na ulan. Samantala, ayon naman kay hydrologist Edgar de la Cruz, patuloy ang kanilang monitoring sa iba pang dam na apektado ng bagyong si Labuyo. Simula kahapon, unang nagbukas ng 4 na gate ang Magat Dam sa Isabela, pero sa ngayon wala pang nakaambang bubuksan na dam. Dahil po itong Magat Dam po kasi ito po yung sensitive na dam. Masyado po kasi malaki yung catchment area niya.
Tama po kayo. Kaya kahit sa laki po kasi nito, umulan na lang po ng medyo kahit moderate rain po, very sensitive yun daw, aangat po kagad yung elevation yan eh. Nananatiling nakataas naman mga kasama storm warning signal number 3 sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Northern Aurora, signal number 2 naman sa Calayan, Pabuyan Group of Islands, Zambales, Tarlac, rest of Aurora, at Nueva Ecija, signal number 1 sa Batanes, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Northern Quezon, Polillo Island, Laguna, Cavite, at Metro Manila. Kinumpirma ngayon ng NDRRMC na nagkaroon na ng mga paglikas sa mga residente sa lalawigan ho ng Aurora at Isabela. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Eduardo Del Rosario, si Labuyo ang pinakamataas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon kung ibabase sa hanging dulot nito. Inaasahan rin ng ahensya na ngayong araw ay makikita ang epekto ng bagyo sa bansa. Sinabi rin ng opisyal na wala pa silang natatanggap na anumang report hinggil sa napaulat na nawawalang mga mangingisda sa Catanduanes. Meron tayo ng pre-evacuation early as yesterday afternoon sa area ng Aurora and Isabela. And as of this morning, hindi pa natin nalalaman kung ano nag-epekto ng bagyong Labuyo sa mga naturang lugar. Within the year, ito yung pinakamalakas with regards to the wind strength na kanyang binibigay na 160, 170 kilometers per hour. At with regards to water volume o amount of rainfall ay medyo may kahinaan. Wala pa tayong nakukuhang report with regards missing fishermen. At officially, inintay pa natin yung report ng tao natin sa field, sa Catanduanes. Samantala, 3 gate na ng Magat Dam sa Isabela ang binuksan para magpakawala ng tubig. Kung magpapatuloy ang pagulan, posibleng bahain na yung ilang bayan na malapit sa dam. Sa kaugnay na balita, tinating halos 8,000 pasahero ang stranded sa iba't ibang pier dahil sa pananalasa pa rin ng bagyong Labuyo. Sa pinakahuling balita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang dyan ang mahigit sa 2,000 pasahero sa Southern Tagalog at mahigit sa 2,500 sa Sorsogon, bate na rin sa monitoring ng Philippine Coast Guard. Kabuuang 33 barko, 22 o 228 rolling cargos at 12 motor bangka ang hindi po pinayagan muna makapaglayag dahil sa masamang panahon. 8 flights kanselado dahil sa bagyong si Labuyo. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Umaabot na sa 8 domestic flights ang kanselado dahil sa bagyong Labuyo. Kabilang sa mga kanselado ang 6 na flights ng Cebu Pacific patungong Tubig-Carao, Kawayan, Isabela, Vera, Catanduanes at pabalik ng Maynila mula sa naturang mga lugar. 2 ring flights ng Pala Express patungong Basco, Batanes at pabalik ng Maynila ang kanselado. Sa ngayon, wala pa namang international flights ang kanselado dahil sa bagyo. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Supply ng kuryente masama sa Tugigaraw, patay sindi dahil sa bagyo. Kasama natin sa Balita Live, Cadel Trilles, RMN Tugigaraw. RMN Report. Cadel. On and off ang supply ng kuryente dito sa siyudad ng Tugigaraw. 2 beses na nawala ng supply ng kuryente. Una, kanina bago mag-alas 6 ng umaga at bago mag-alas 7 ngayon lamang. Tumigil na ang ulan sa buong lalawigan ng Cagayan, sa kabila pa rin na nakataas ito sa signal number 3. Natuloy din kagabi ang concert naman ni Ann Cortez sa Cagayan Sports Complex dito sa Tugigaraw, kabahagi pa rin ng pagdiriwang ng kapistahan ng lungsod. Halos hindi mahulugang karayom sa kabila ng mananakanakang pagbuhos ng ulan kagabi. Suspendido din ang klase sa lahat ng antas. Pinayuhan na lamang ni Ginoong Resty Vargas ng PDRRMO Cagayan ang lahat ng mga residente sa coastal towns, lalo na mga mangisda, na huwag munang pumalaot dahil sa napakadelikadong sitwasyon. Wala pa namang direktang epekto sa water level ng Cagayan River, bagaman napaulat na binuksan na ang 4 na gate ng Magat Dam sa Ramon Isabela kahapon. Sa price monitoring naman, kaninang alas 6:30 ngayong umaga, kulang ang supply ng isda at mga gulay dito sa Don Domingo Public Market sa Tugigaraw.
Yan ang ating sitwasyon. Kasama mo sa FBN BCCB Tuguegarao City. Cadel Trilles, Tatak RMN. Nationwide. Puspusan umano ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa magkakasunod na pagpapasabog sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan pinakahuli nga yung grenade explosion sa North Cotabato. Sa nasabing insidente, 4 ang sugatan kung saan kinabibilangan ito ng isang sundalo at mga sibilyan. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, doble kayod ang mga investigador dahil sa magkakaiwalay na pag-atake. Wala pa anyang malinaw na grupo at patuloy lamang ang ginagawang operasyon para sa pagkakaresto ng mga sospek at hindi na maulit ang mga pagsabog. Sa loob ng 2 linggo na itala mula Cagayan de Oro City, Cotabato City, Midsayap sa North Cotabato at ilang bahagi pa ng Maguindanao ang magkakahiwalay na pagsabog. Ipinaubaya na ng Malacanang sa Sandigan Bayan at sa Pasay City RTC kung pagbibigyan ng apila ni dating Pangulo at kay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo na maisalalim sa house arrest. Sa ulat, siniportahan ng Philippine Medical Association ng apela ng dating Pangulo upang mas mapadali ang paggaling nito sa kanyang sakit. Una rito ay isinisi ngayon sa pagkadetine kay CGMA ang patuloy na paglala ng kanyang kalusugan. Ayon kay Dr. Ernesto Palangka, ang nagsuri sa malarawan at medical records ng dating Pangulo, hindi raw nakakabuti dito ang hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center. Piniliwanag pa ni Palangka na mahigit 1 taon na mula na isagawang neck surgery sa Pangulo kaya dapat ay gumaling na ito sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan, pero taliwas daw ang nangyayari sa kalagayan nito. Balikan po natin yung bagyong si Labuyo. Kanselado ho ang klase sa maraming paaralan sa Metro Manila at karatig lalawigan ngayong Lunes dahil sa bagyong yan. Narito yung lista ng mga nagsuspende ng pasok. Unay ang Caloocan Elementary to High School, Public at Private. Ang Las Piñas Elementary to High School, Public at Private. Makati Elementary to High School, Public at Private. Malabon Preschool to High School, Public at Private. Mandaluyong Elementary to High School at Public at Private yan. Manila Elementary level, Public at Private. Sa Marikina, Preschool to High School, Public at Private. Navotas Elementary to High School, Public at Private. Parañaque, Preschool to High School, Public at Private. At Pasay Elementary to High School, Public at Private. Samantala sa Pasig po, Preschool to High School, Public and Private din yan. Pateros, lahat ng level. Ang Quezon City ay lahat din ng level, Public and Private. Ang San Juan ay gayon din po mga kasama. Muntinlupa, Preschool hanggang Elementary, Public and Private. Kansilado, Taguig, lahat ng daycare, public elementary schools. Valenzuela, lahat ng daycare at preschools, public and private elementary and high school. Sa mga sumusunod pong bahaing barangay, kabilang ang Wawang Pulo, Balangkas, Parayancillo, Villa, Palasan, Arkong Bato, Polo, Poblacion, Tagalag, Bisig, Isla, Rincon, Pasolo, Mabolo, Malanday, Dalandanan, Caloong at saka Malinta. Adamson University Elementary, walang pasok. Ateneo de Manila University, all levels and work in Loyola Schools. De La Salle University, all levels and offices in all campuses. Miriam College, all levels and work. Philippine Women's University, all levels and work in Manila, PWU High School at JASMS Indiana. Polytechnic University of the Philippines, PUP Laboratory High School, PUP Metro Manila Campuses, Manila, San Juan, Taguig, Parañaque at Quezon City yan. San Sebastian College, Preschool at Elementary. Wala rin pasok mga sama sa St. Jude College, Manila, Elementary hanggang College. St. Paul University, QC, lahat ng level, regular working day for employees. University of the East, all level. Sa Manila at Caloocan Campuses, walang pasok. University of Makati, High School. University of the Philippines, Diliman, lahat ng level. Ganyan din sa UP Manila, office work in classes suspended. At sa UST, lahat ng level suspendido. Doon naman sa Abra Elementary to High School, Public and Private, walang pasok. Sa Dagupan City Elementary to High School, Bulacan Preschool to High School, Public and Private. Angeles City Preschool to High School, Public and Private. Holy Angel University Elementary to High School, Cavite Preschool to High School, Bacoor City Preschool to High School, Public and Private yan. Dasmariñas City Preschool to High School, Public and Private. Imus City Preschool to High School, Public and Private. Tagaytay City Preschool to Elementary, Public and Private. Sa Laguna, all levels walang pasok. Sa Calamba, Laguna, all levels rin walang pasok. Sa Angono, Rizal Preschool to High School, Public and Private, alang pasok. Sa Baras, Rizal Preschool to High School, Public and Private. Gayon din sa Cainta, Morong, Rodriguez, San Mateo, Tanay, Taytay,
ay walang pasok sa preschool to high school, public and private mga kasama sa DLSU Science and Technology Complex, alaring pasok at sa UPLB all level suspended. At kung manatili ho ang signal number 1, otomatikong walang pasok yung mga preschool hanggang high school. Ang hanggang high school naman ang suspendido kapag ang signal number 2 ay nakataas. Suspendido ang lahat ng antas pati DepEd offices kung signal number 3 ang nakataas. RMN News Negosyo. Mga kasama sa lawag, lalong lumakas ho yung produksyon. Lumalakas pa ang produksyon ng dragon fruit o mas kilala bilang pitahaya. Bukod kasi sa panahon ng anihan ng nasabing prutas, malaki ito sa bentahan ng pandaigdigang merkado dahil sa taglay na sangkap bilang alternatibong solusyon sa constipation. Kaugnay niya, nakikilalanin ng lalawigan bilang Dragon Lady of Ilocos ang magsasaka at negosyanteng si Edita Dagoykoy. Nabatid ng ginang na nagsimula ng pagpapalago ng dragon fruit sa Ilocos, bunsod po ng pangailangan ng kanyang anak ng prutas dahil sa sakit ng cerebral palsy at pagdudumi. At kasunod ito ay naghanda na rin ang lusod sa piyesta ng dragon fruit ngayong taon. RMN News Abroad. Dun ho sa Baghdad, patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyaring car bomb at umabot kasi ho sa 50 yung mga namatay habang nasa 104 na po ang sugatan sa nasabing aksidente o insidente. Wala pa namang kumpirmasyon kung sinong grupo ang nagbasimuno ng naturang madugong trahedya na itinapat pa sa panahon ng Ramadan ng mga Muslim. Ang naganap na pagsabog ang pinaka-kagimbal-gimbal na pag-atake ng mga terorista sa Iraq ngayon lamang buwan ng Agosto. Mga kasama live mula po rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayong Lunes, August 12, 2013 na tayo. Sa mga taga Bacolod, susunod na dyan sila kasamang Agnes Apostol at Serge Santillan sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYSB 747. Panoorin ho yung naging pagbabalita pa rin namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kahit bumabagyoy, thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Ingat lang po kayo. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang sarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin ay tatak alas 7 na, 17 ng umaga. Tatak RMN. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Gawin